So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application. Alam nyo ba mga ka-lifestyle, meron akong isang napanood na isang news, no, about doon sa ini-interview na isang biktima ng online leading application. No, ini-interview po siya kasi sa kadahilan ng ni-report niya yung online leading application dahil nakaka-receive na siya ng katakot-takot na harassment mula sa iba't ibang online leading application, mga ka-lifestyle. And then, meron lang siyang mga statement na medyo hindi ka panipaniwala, kaya i-share ko to sa inyo. No? Pero bagong lahat, mga ka-lifestyle, if bago ka pa lang sa aking channel, nagustuhan mo yung aking content, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell. Ang sige, notify po kayo once again sa mga i-upload po nating videos about latest updates about online leading application, trending about online leading application, no? So, aside dun sa mga sinishare kong mga experiences ko, no? Of course, nagdo-double time din po tayo para kumalap ng ibang information na talaga namang makakatulong po sa mga biktima ng online leading application. So, yun na nga mga ka-lifestyle, no? If I'm not mistaken, News TV ba yon or 1TVPH? Basta, napanood ko lang siya recently, no? Na yung isang biktima ng online leading application, in-interview, meron lang po talaga siyang mga statement na medyo hindi ka panipaniwala. Correct me if I'm wrong, no? Kung napadaan ka lang dito para i-judge yung mga pinagsasabi ko dito, umalis ka na. Hindi to para sa'yo. Para to dun sa mga subscribers natin and then mga totoong biktima ng online leading application. So, yun na nga mga ka-lifestyle, ano, during statement, or I mean, during interview niya, meron siyang mga pinagsasabi na medyo hindi ka paniwala. Isa po siyang biktima ng online leading application, ano. And then, hindi naman lahat totally nagsasabi ng hindi kasinungalingan, pero meron din naman talagang mga nagsasabi ng katotohanan, ano. So, yun na nga, imagine mga ka-lifestyle, ano, if I'm not mistaken, 8 online leading application umabot ng 4 million, no? Hindi po yan kapanipaniwala mga ka-lifestyle, ano. Hindi po ako naniniwala diyan na yung online leading application na 8 is aabot ng 4 million. Hindi po yan kapanipaniwala, no? So, yun yung nabanggit niya, no, sa interview. And then, yung loan din niya na 50,000 pesos, ang na-receive niya lang daw is 32,000 pesos. Yung 18,000 is processing fee daw, kinaltas kagad whatsoever, no? And then ito pa, no, hindi niya masyadong nilinaw or kung first loan ba yon, second loan ba yon, third loan ba yon, kasi wala pong online leading application, believe me or not, maniwala kayo sa akin or hindi, wala pong online leading application mga ka-lifestyle ang nagdi-disburse ng 50,000 pesos, no, sa first loan po. So during interview niya, hindi niya binanggit doon kung pang ilang loan ba yon, pang 5 loan, 6 loan, 7 loan ba yon, ano. Basta sinabi niya lang na meron isang online leading application na nagpa-loan sa kanya, nagpa-utang sa kanya, 50,000 daw na approved, and then 32,000 na lang yung na-receive. Wala pong online leading application na gano'n, ano. Yung po yung katotohanan, no. So again, yung mga ganong klase mga statement po, puro kasinungalingan po yan, ano. So, ganun pa man mga ka-lifestyle, statement niya yon, wala tayong magagawa doon as long as biktima siya, kasi yun na nga, one thing for sure is naging biktima po talaga siya. Meron daw time na kumbaga hindi niya na alam yung gagawin, ano, kasi lahat daw ng ari-arian niya, even yung mga alas niya, nabenta niya na, no? Lahat ng sahod niya, ipon niya, napunta daw sa isang online leading application, ano. Hindi niya lang kasi, ang mali lang po talaga kay ma'am, hindi kasi siya hindi niya alam yung ganito klaseng mga advice, ano. Nag-direct po siya dun sa PAOK, which is, yun na nga, in-advisean siya na mag-complain, ano, ng NBI. So, hindi niya rin nabanggit doon kung anong online leading application yon mga ka-lifestyle, no? Ewan ko kung for privacy whatsoever, no? Kung binanggit niya lang siguro doon sa during statement niya kung anong online leading application na yun, malamang marami na naman magta-try sa online leading application na yun. And then alam ko kung para sa akin, ano,
I think isang online learning application to na alam nyo rin, sikat to, no? Kasi ako, I prove na to myself na itong online learning application na to is medyo malaki rin talaga mag-disburse, ano? Pero sa ganung kalaki, maybe mga ka-lifestyle, no, pang 11 or 12 na reloan, no, bago ka makareceive ng ganung klaseng amount. Pero pag first time ka mga ka-lifestyle, wala, hindi po yan nag-approve ng 50,000, ano. So yun yung kasi medyo hindi magandang statement na binigay niya sa mga nanonood or mga biktima ng online learning application na nakapanood ng interview na yon. So, ganun pa mga ka-lifestyle, biktima rin siya kasi even though na hindi kasi nungalingan yung mga statement na binibigay niya, pero once again, sabi niya, biktima siya. So, yun din yung binibigyan ng pansin ng PAOK, which is, I think, actionan na din to in the future, no? So, mababawasan na naman yung mga online learning application na sakit sa ulo, no? Sakit sa ulo ng mga biktima ng online learning application, ano. Medyo hindi lang talaga maganda, hindi ko lang talaga nagustuhan yung sinabi niyang 4 million, ano. Kasi kahit sinong online learning application victims, hindi po talaga aabot ng 4 million. Even nga 1 million mahirap na po eh. Hindi po. Kasi hindi naman ganun kalalaki yung ina-approve or dinidisburse talaga ng mga online leading application company. Maliban na lang kung pang 20 na reloan, pang 21 na reloan, then hindi pa umaabot ng 20 yung loan apps niya eh. Umaabot na ng 4 million. Yun yung hindi medyo kapanipaniwala. Pero ganun pa man, biktima pa rin siya, may karapatan pa rin po siyang mag-report, no? Kahit yung mga pinagsasabi niya is hindi umaayon, no? Hindi, kumbaga, medyo hindi ka pa di paniwala. Pero ganun pa man, like what I've said, biktima siya, naka-receive siya ng katakot-takot na mga harassment, may karapatan pa rin po siya mag-complaint, ano. So, maybe hindi niya na nakayanan yung stress. That's the time na nag-report na siya kasi dinadamay na po yung kanyang family, no, na ipopost yung ID niya, ipopost yung mga pictures niya sa lahat ng klase ng social media platform, which is posible sa ganun kalaking utang, posibleng i-post po talaga siya, no, sa buy and sell group. So sa Facebook niya, sa walls niya, no, kukunin yung mga pictures niya, then i-add yung mga friends niya, pagko-comment, may reward, ganun yung posibleng mangyari sa ganung klaseng kalaking pera. Pero yun, no, may nagtanong kaagad, ano, sa comment section kung makukulong ba yung ganung klaseng kalaking utang na 4 million, ano. And hindi ko masyadong masagot yon kasi hindi naman kasi talaga mahirap po kasing paniwalaan, no, na 4 million umabot yung kanyang utang. Mahirap po. Pero ganun pa man, kung totoo man yung sinasabi niyang mahigit na 4 million, nasa mga online leading application na yon kung ano yung gagawin nila doon, kung magko-complain ba sila, no, kung magka-counter complain ba sila, no, sa biktima ng online lending application na yon na nagbigay ng statement, ano. So again, para sa mga listeners natin, solid subscribers natin, mga napapadaan dyan, no, ano pang hinihintay nyo mga ka-lifestyle, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell nang sagayon mo-notify po kayo once again sa mga future i-uploads po natin about online leading application, ano. Huwag po kayo mag-alala mga ka-lifestyle kasi every minute, every hour po talaga nagre-research po ako para may ma-share po sa inyo, no. And then I think until now nadadagdagan po talaga yung mga biktima ng online leading application. Hindi po natin makontrol yan, ano, kasi meron na namang mga bagong mga online leading application nagkalat, no. Merong mga link, and then meron ding mga bago sa Apple Store, and then sa Play Store, maraming mga bagong online leading application. Pero iisa lang po ang dugo ng mga yan, no. Iisa lang po ang ugat ng mga yan, ano.
So, ingat-ingat lang po tayo sa pagbigay ng mga information natin, especially yung mga references, contacts numbers natin na binibigay sa kanila. Kasi posibleng yung mga yan, nagbago lang ng itsura, pero yan yung mga dating mga online leading application na nautangan nyo. And then, makukuha na naman yung information nyo, masyashock na naman kayo kung bakit natawagan kayo, bakit nalaman nila yung new numbers nyo, yung new information nyo, yung mga contacts nyo. Mag-isip-isip po tayo, no, as much as possible basahin po natin yung terms and privacy nila, kasi baka nandoon naka-indicate yung totoong pangalan, no, kasi karamihan ngayon ng mga online leading application po talaga binabago yung itsura, logo, pero yun pa rin yung dating online leading application. Meron ding mga bago talaga pero connected pa rin sa ibang mga online leading application na utangan natin. Ganun pa din, makukuha pa rin nila yung mga information dati. I mean, yung mga information natin na naka-record na dati sa kanila. Matitrace nila, makukonfirm nila, and then yun, boom, makukuha na naman nila, matatawagan ka na naman nila, no, makaka-receive na naman ng katakot-takot, no, sandamukal na tawag mula sa kanila. So, yun lang mga ka-lifestyle,